Hello, Kianci, nakabalik ka na? Susunduin kita agad. Susunduin kita agad. Ara, ihinto mo yan. Litsin yan, nakalimutan mo na ba? Kasalan natin ngayon. Walang mas importante. Kaysa sa pagbalik ni Chansey. Ay cancel muna natin ang kasal, okay? Ara. 8. Si Chansey ay napakahalaga. Para sa akin. Bumaba ka na. Litsin yan, 5 taon ko tong hinintay. Iiwan mo ba talaga ako? Para sunduin ang ibang lalaki. Pagbalik ko, ibibigay ko sa'yo ang mas ingranding kasal. Magmaneho. Naghihintay na sina mama, papa, at ang mga bisita. Huwag ka nang magtampo, okay? Litsin yan. Eh, 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 Ete, huwag kang umalis, ete. eh, 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 eh. Sagutin mo ang tawag. Country Road. I need to catch MY. Brave. Sobrang dami nang nawalang dugo ng pasyente. Kailangan niya ng dugo. Tawagan ng pamilya ng pasyente. Naaksidente ang fianc mo. Ngayon ay nasa ospital namin. Kailangan niya ng dugo mo. 8, di ba nangako ka? Nasasamahan mo ako ngayon. At hindi ka sasagot ng tawag? CJ. Hoy! 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 Noon, pwede mo sanang minana ang grupo, at naging pinakabatang bilyonaryo sa Binhay. Pero dahil sa isang pangako, pinili mong itago ang lahat, at inalagaan siya ng 5 taon. Pero ang pamilya Lee, hindi ba nila naisip, kung hindi dahil sa iyo sa loob ng 5 taon, na pinakinabangan ang Tianqiong Group, para sa pamilya Lee, paano sila magkakaroon ng magandang buhay ngayon? Pero ganoon ang ginawa nila sa iyo. Hayaan mo na. Ang mahalaga lang sa akin ngayon, kailan ako makakauwi? Bigyan mo ako ng 7 araw, para kolektahin ang impormasyon ng mga anak ng 5 malalaking konglomerado. Pagkatapos mong makapili ng angkop na mapapangasawa. Kapag natapos ang kasal, makakauwi ka na. Seg. Pagkatapos ng 7 araw, litsin yan. Magkahiwalay na tayo. Li Tianxi, ang ganda ng pangalan. Siya ang biyenan, dahil sa isang malubhang sakit. Nawalan ng kakayahang mag-aana. Ang anak na bigay ng langit sa pamilya Li. Mula nang ampunin siya sa bahay na ito. Lubos siyang minahal. Kahit si Litsin yan, ay lihim na nagmamahal sa babaeng ito. Kahit hanggang sa mabaliw. Akala ko, pagkatapos ng kasal, babalik sa normal ang lahat. Pero hindi ko inakala. Sa kanilang puso, ako ay palaging panghalili ni Li Tianxi. Tiancy, dati kasi. Wala kaming silbi ni Papa at Mama. Wala kaming pera pa ipagamot ka. Kaya napilitan kaming ipadala ka sa ibang bansa para sa libreng paggamot. Ngayon, ayos na. May pera na tayo. Hindi na tayo alis, okay? Sa totoo lang, sa ibang bansa. Miss na miss ko rin kayo. Sa ibang bansa, miss na miss kita. Madalas ko pa rin napapanaginipan ang pagkabata. Nung bagong ampon ako ni Papa at Mama, nagingay ka. Sabi mo papakasalan mo ako. At bibigyan mo ako ng maraming anak. Naalala mo pa ba? Dito ka na lang. Walang mas mahalaga kaysa sa pagdating ni Chansey. Tumigil ka dyan. Ang dami mong araw na nawala. Walang kahit anong paliwanag.
Litsi niyan. Iniwan mo ako sa kalsada noon. Naaksidente ako. Kagagaling ko lang sa bingit ng kamatayan. Hindi mo ba naalala? Akala ko yung tawag na yon ay tungkol sa pag-iwan ko sa'yo para kay Chansey. Nagsiselos ka lang. Sinadya mong magpahanap ng manloloko. Pangako ko sa'yo. Sa susunod na mangyari to, babalik ako agad sa'yo nang walang pag-aalinlangan, okay? Kuya Wanchu, di ba? Nasa ibang bansa ako. Madalas kang binabanggit ni na Mama, Papa, at Ed. Sabi nila, magkamukha raw tayo. Sa tuwing nakikita ka, naalala nila ako. Magkamukha tayo. Sa tuwing nakikita ka, naalala nila ako. Kuya Wanchu. Hindi mo naman siguro ako ayaw, di ba? I'll save me from myself. Kailangan kong salubungin si Chansey. Hindi bababa sa 6 na putahe. Narinig mo ba? Ma, kakalabas lang ni Wanshu sa ospital, kaya Ano naman kung kakalabas lang niya? Sa dami ng taon na naging mabait ka sa kanya. Ang laki-laki na niyang tao, pero wala pa rin siyang naibibigay. Nakahi isang kusing sa pamilya. Tapos, pinagluto lang. Ayaw pa niya. Sa ugali mong yan, gusto mo pa ring pakasalan ang sinyan namin. Karapat dapat ka ba? Wala na ako, wala na ako, wala na ako, wala na ako. Siege. Makikipagtulungan. Salamat. Ete, hindi ba ikaw mismo ang nangako sa akin? Na siya ay panghalili ko lang. At pagbalik ko, palalayasin mo na siya. Naalala mo pa ba? Ang birthday wish mo noong 8 taong gulang ka? Sabi mo, paglaki mo, pakakasalan mo ako. At gusto mo pa, ang maraming anak sa akin. Siya ay panghalili ko lang. At pagbalik ko, palalayasin ko na siya. Sabi mo, paglaki mo, pakakasalan mo ako. At gusto mo pa, ang maraming anak sa akin. To Colb can't mind. Now you give me. ang mga salitang yan ay noong bata pa ako. Hindi niya lang alam ang sinasabi niya. Huwag mo nang intindihin. Naiintindihan ko. Wanshu. Huwag kang mag-alala, ikaw ang pakakasalan ko. Ikaw lang ang mamahalin ko. Huwag mo akong iwan mag-isa. Huwag, huwag. Huwag, huwag. Chansey. Chance. Chansey. Chansey, anong nangyari sa'yo? Huwag mo namang takutin si Mama. Huwag mo akong iwan mag-isa, ha? Natatakot ako. Ibig sabihin sa tagal niya, na mag-isa sa ibang bansa. Nagkaroon siya ng emotional disorder. Sinyan, ikaw ang sakit ni Chansey. Ikaw lang ang makakatulong sa kapatid mo. Wanshu. Mahalaga ba ang iniisip ko? Bakit mo siya pinapakialaman? Kung gusto kanyang pakasalan, dapat tanggapin niya ang pagmamahal mo sa kapatid mo. Kung hindi, hindi kami papayag ni Papa sa kasal ninyo. Huwag mo akong iwan, ha? Naalala ko pa noong bata pa tayo. Noon, sabay tayong naliligo. Sabay tayong natutulog. Samahan mo ako, ha? Huwag mo akong iwan. Huwag mo na akong iwanang mag-isa. Sige, sasamahan kitang matulog. Sasamahan kitang matulog. Matulog. Somebody help me please. Somebody help me. Dahil sa akin. Wow! Ang ganda ng quotes. Hahaha, Chance. Tingnan mo ito ng mabuti. Ito ang regalo ng et mo. Para sa iyong karawan, hahaha. Salamat, Ed.
Ang ganda ng kots, sigurado malakas ang makina. Chansey, wala ka pang driver's license. Hintayin mo na lang muna. Makuha ang license mo bago mo i-test drive. Okay lang yan. Panloob na kalsada lang naman to. Saka, asama mo naman kami. Tiancy, dahan-dahan lang ha. Sige na. Chansey, Ma. Si Wanshu, ang tagal na niya sa bahay natin. Wala pa rin siyang kotse. Baka pwede rin nating bigyan si Wanshu ng 10 taon na siyang. Libre sa pagkain at tirahan dito. Gusto pa niya ng kots. Wanshu. Diretso lang magsalita si Mama. Huwag mo na lang intindihin. Ayos lang. Sa tagal ng panahon, minamaliit nila ako. At ikaw, hindi mo rin. Kinausap ako. Sa totoo lang, sa puso mo, ganoon din ang iniisip mo. Alainan, Nga, Chen. Hu Chong, Sian, bilisan mo, tingnan mo. Ang kapatid mo, malala na. Hu Chong, gumising ka. pinapangako ko sa'yo. Sa susunod na mangyari ito, babalik ako agad para hanapin ka. Kailangan niya ng operasyon. Wala pa rin ba ang pamilya? Nakontak na po namin. Pero sabi ng pamilya, may kasama silang ibang pasyente. Wala silang oras pumunta. Pinapangako ko sa'yo. Sa susunod na mangyari ito, babalik ako agad para hanapin ka. Okay. Diyos ko. Sa ganito kaikling panahon. 2 aksidente. Ayaw pa ring pumunta ang nobya. Baka naman, wala kayong pagmamahalan at isa lang itong business mariege? Kung hindi, kahit pa. 2 estranghero. Hindi naman ganoon kawalang puso. Siguro. Sa kanyang mga mata, mas masahol pa ako sa estranghero. Young Master, ang mga impormasyon at larawan ng 5 posibleng mapapangasawa ay naipadala na sa iyong telepono. Nga pala, si Zhang Yao ng Zhang Group, ang napili ng Yumaong Master bilang manugang. Hindi na kailangang pumili. Susundin ko ang gusto ng aking ama. Isa lang ang hiling ko. Kung gaano kabilis ang kasal, mas maganda. Gusto ko lang umalis agad sa bahay na to. Ano nang sabi mo? Aalis ka sa bahay na to. Huan Chu, bakit ka aalis? Hindi ba't sinabi mo? Naaalagaan mo ako habang buhay? Litsin yan, sa sobrang pagmamadali mo, halos mapaniwala mo ako, na mahal mo talaga ako. Mali ang dinig mo. Mabuti naman, akala ko aalis ka na sa akin. Huwag mo akong sisihin. Kung bakit hindi kita nadalaw nitong mga nakaraang araw. Si Chansey din kasi nasugatan. Malubha. Siya ang malubha. Ako. Sino si Lin Wanchu? Siya. Lin Wanchu. Sangkot ka sa kasong reckless driving. Sumama ka sa amin. Nagkamali ba kayo? Ang biyenan mo ang nag-report sa pulis. At ang fiancé mo ang nagbigay ng ebidensya. At ang biktima nasa kabilang kwarto lang. Paano magkakamali? Wanshu. May emotional disorder si Chansey. Hindi siya pwedeng ikulong. Hindi naman malala ang kasalanan niya. Ilang araw lang, makakalabas na siya. Akala ko, dumalaw ka dahil sa awa. Para kamustahin ako. Pero ang totoo, itinutulak mo lang ako. Sa isa pang bangin.
Sasama ko sa inyo. Tara na. Isusumbong ko kayo sa tangkang pagpatay. Wanshu, bakit ang lamig mo? Alam mo namang, may emotional disorder si Chansey. Ang madilim na lugar sa detention room ay magpapalala sa sakit niya. Bakit hindi mo na lang siya intindihin? Para intindihin siya. Kailangan kong makulong para sa kanya. Sino naman ang umintindi sa akin? 10 taon kang nakikikain at nakikitira sa bahay namin. Ano ba naman ang makulong ka? Wala kang puso. Tay, hindi kasalanan ni Kuya Wancho, kasalanan ko po. Kasi nakita ko si Kuya Wancho na masyadong malapit kay Etsinyan. Kaya siguro 10 taon na akong umalis sa bahay. At sa 10 taon na yan, inagaw niya na kayo. Hindi ko talaga kayang. Panoorin lang siya. Peti si Etsinyan, agawin din. Tiancy, ayos lang yan. Kahit sinadya mo, may intindihan ka pa rin ni na papa at mama. Chansey. Huwag kang mag-alala, itinuring ka na ni na papa at mama na tunay naming ana. Walang sinuman ang makakaagaw sa amin. Mula sa'yo. Sinyan, magsalita ka naman. Sabihin mong hindi ka magpapakasal sa kanya. Ako, Sinyan, kaya mo bang tiisin? Na makita si Chansey na naghihirap ng ganito. sige na, Chansey. Pangako ko sa'yo. Hindi ako magpapakasal kay Lin Wanshu. Bata pa lang tayo, sinabi mo na magpapakasal ka sa akin. Ngayon na nakabalik na ako. Magpakasal na tayo. Wanshu, ako. Sinyan, ang kasal na ito ay formalidad lang. Hindi naman kayo magpapakasal sa batas. Kaya pagbigyan mo na lang ang hiling ng kapatid mo. Bukod pa rito, ang pinakamalaking pangarap mo noong bata ka pa. Hindi ba ta magpakasal kay Chansey? Ako. Sige na nga. Ang galing. Ngayon, sino man ang pumalit? Sa lugar mo sa aking puso. Ang iyong pangako ay parang isang hindi sinasadyang tamis. Ngayon, bawat bulaklak at bawat sulat nakatatak sa puso ko. Wanshu, huwag kang mag-alala. Ikaw ang pakakasalan ko. Kasi ikaw lang ang mahal ko. It just my wish, ibinigay ko ang puso ko. I give you everything. Pero kalungkutan lang ang ibinigay mo. Young Master, nakatakda na ang kasal. 3 araw na lang. Seg. Pupunta ako sa takdang oras. Ilang araw na lang. Asawa na kita. Ayon sa pangarap mo noong bata ka. Gusto mo pa ang maraming anak sa akin. Sinyan, naalala ko, 3 araw mo lang ngayon ang hotel na nireserve mo. Para sa kasal niyo ni Wanshu. Sakto, magagamit na. Ang kasal niyo ni Chansey. Gaganapin sa 3 araw. Huwag ka na masyadong mag-isip. Si Chansey, formalidad lang ang gusto. Ikaw naman ang fiancé ni Sinyan. Umunta ka rin sa 3 araw. Maging best man ka ni Chansey. Hindi ba parang hindi maganda yan? Hindi ah. Sa tingin ko, maganda. Wanshu, huwag kang pilitin. Bakit naman? Kasi sa 3 araw, hindi na tayo makabalik sa paiso. Dahil sa araw na yon, ito rin ang kasal ko at ng iba. Sa wakas, napakasalan ko na. Ang pinakamamahal kong babae. Bakit hindi pa rin dumarating si Wanshu? Kasal natin ngayon. Hindi ba't mas mabuti kung hindi siya dumating? Tutal wala naman siyang kinalaman dito? Hindi siya walang kinalaman, Chansey. Chansey, ang kasal na to. Napag-usapan na natin. Formalidad lang to para matupad. Ang kagustuhan mo. Isa lang ang pakakasalan ko. At yun ay si Wanshu. Hello, ang tinatawagan niyo po ay pansamantalang hindi.
Hello, ang tinatawagan niyo po ay pansamantala. Gusto ko lang umalis sa bahay na to sa lalong madaling panahon. Wanshu, wag mo naman akong takutin, please. Saan ka ba nagpunta? Ilang beses na kitang tinawagan. Sino to? Isang taong walang kinalaman. Pinatay niya ang tawag ko. Sinyan. Sino ako? Muling bumangon. Hindi lahat ng bagay ay magkakasundo. Can feel my face. Wanshu, Sinyan, anong Wanshu ang sinasabi mo? parang nakita ko si Wanshu kanina. Nasa sasakyan siya. At may kasamang ibang babae. Sinyan, sasakyan yan ng kasal. Baka nagkakamali ka lang. Nga, naka-wedding suit talaga yung lalaki. Sobrang mahal ni Lin Wanshu sa akin. Paano siya makakapagpakasal sa ibang babae? Tapos saka pa. Araw ng kasal ko pa. Lin Wanshu, saan ka ba talaga napunta? Kasalanan ko, to. Siguro kasi gusto ni Et na matupad ang pangarap ko, na magpakasal lang kami ng formal. Kaya nainggit si Kuya Lin Wancho. Kaya siya nagtatago. Et, kung ganun, sanay na ako sa pag-isa sa abroad. Itigil na natin ang seremonya. Hayaan mo akong himingi ng tawad kay Kuya Lin Wancho. Baka bumalik siya. Li Chansi. Li Sinyan. Ang tagal nang nagtiis ng kapatid mo, at nagdanas ng hirap. Hindi mo ba siya iwan para sa ibang tao? Para masaktan uli si Chansi. Sabi ko nga, sobrang lambot natin sa kanya. Kaya siya nagiging palalo at walang takot. Sinyan sa pagkakataong to, huwag mo na siyang pansinin. Kailangan niya matutunan. Kahit wala siya sa pamilya natin, tutuloy pa rin ang lahat. Matakot siya sa sarili niyang desisyon. At babalik siya sa kusa. Ano? Et, ibig mong sabihin, tutuloy na ang kasal natin? Wanshu. May ipapakiusap ako sa'yo, pwede ba? Alam kong may iba ka pa ring mahal. At sa akin na ipinagkasundo lang. Wala kang naramdaman. Pero ngayon ang pinakamahalagang araw ko. Huwag kang tumakas sa kasal, ha? Sige. Magsisimula na ang paghahanda ng bride. Sige, umalis ka na. Hihintayin kita dito. Wala akong sinisisi sa paglabag sa pangako. Sinyan, nakita mo ba? Bumalik na naman siya, sunod-sunuran. Emie. Sadyang naghintay siya sa daan. Nadadaanan natin. Mukhang humihingi siya ng tawad sa'yo. Wanshu, ganyan ka ba talaga? Sadyang naglaho ka. Para lang sirain ang kasal namin ni Chansi. Litsin yan. Sino ang pakakasalan mo? Hayaan mo na. Emmy. Nagpapanggap pa rin, ha? Sino ba ang hindi nakakaalam? Na baliw ka. Sa sinyan namin. Sa tingin ko, nagkapapansin ka lang. Para makuha ang atensyon niya, di ba? Kaya pala alam ninyong lahat. Nabaliw na baliw ako kay Litsin yan. Pero pinilit nyo pa rin siyang magkakasal sa iba. Hindi ako nagbibiro sa inyo. Kung sino man ang pakasalan ninyo. Wala na akong pakialam. Kuya, ang suot mo, damit pang kasal ba yan? Alam mong pangarap ko ang kasal na to. Sa buong buhay ko. Bakit mo pa rin ginagawa to? Ayaw mo ba talaga akong maging masaya? Sa araw na tulad nito, nakadami pang kasal ka pa. Halatang gusto mong sirain ang kasal ni na Chansi at Sinyan, di ba? Wanshu, talagang dinidismaya mo ako. Sinabi ko na sa inyo. Kung sino man ang pakasalan ninyo, wala akong pakialam. Bakit hindi kayo naniniwala? Ang sinasabi mo,
Ikaw ba mismo naniniwala? Talagang wala akong pakialam. Kung ganun, bakit ka? Nakadami pang kasal ngayon? Para sirain ang kasal ko? Hindi nyo ba naisip na ang suot kong to? Hindi para dumalo sa kasal ninyo. Sa totoo lang, kasal ko rin ngayon. Kasal mo? Wanshu, linawin mo. Anong ibig mong sabihin na kasal mo? Dahil gusto ninyong malaman. Sasabihin ko sa inyo. Ikakasal din ako ngayon. Ikakasal na ang ikakasal. Magsisimula na ang seremonya. Bakit hindi pa kayo lumalapit? Ako. Sinyan, huwag mo na siyang pansinin. Ngayon ang araw ninyo ni Chansey. Ang kasal. Huwag ninyong palampasin ang magandang oras. Nga, Sinyan. 8. Isang araw lang naman to. Hayaan mo akong maging tunay na bida, pwede ba? Isang seremonya lang naman to. Bakit ka nanggugulo? Pagkatapos ng kasal ngayon, walang pipigil sa inyo na magpakasal. Ikaw talaga. Pinakain ka ni Finyan, isang freeloader. Bakit ka ganyan, walang utang na loob? Sa tingin mo ba, sobra kaming bait sa'yo? Tara na, huwag mo na siyang kausapin. Wow, ang ganda ng bagong kasal. Ang ganda nilang tingnan. Bagay na bagay sila. Itinadhana talaga. Eh, hindi ba? Naalala ko, hindi naman yan. Ang fayank ng bride. Ano ba ang alam ninyo? Narinig ko kasi. Yung dating lalaki, 5 taon sa pamilya Lee. Walang ginagawa. Pinapakain lang ng babae. Gayon sigurado. Nagising na ang babae. At sinipa na niya yung freeloader. Ha? Gusto kong makita mismo ng freeloader na yan. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman niya. Kapag nakita niya ito, litin yan. Nakita ko. Lahat ng tao ay iniisip na kayong dalawa. Mula simula hanggang wakas. Ako ang sobra. Ikaw. Ikaw. Mula ngayon, magkasama kayong hahara sa inyong buhay. Ngayon, hawakan ang kamay ng isa't isa at sabihin ang inyong panata. Ikaw. Papakasalan mo ba ang nobya? Sa hinaharap, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kayamanan. Mamahalin mo siya. Pahalagahan siya hanggang sa huli. Gusto mo ba? Ikaw. Sa hinaharap, sa hirap at ginhawa, sa sakit at kalusugan, sa kahirapan at kayamanan. Mamahalin mo siya, pahalagahan siya. Hanggang sa huli. Gusto mo ba? Ako. Litsin yan, papakasalan mo ba ako? Sa hiyap o sa ginhawa? Sa hiyap o sa ginhawa? Sa sakit o sa kalusugan? Pumapayag ako. At sa buong buhay ko, ano man ang mangyari. Ako, si Lixinyan. Ay kailin Wanshu lang magpapakasal. Nakalimutan mo na ba? Formalidad lang to. May intindihan yan ni Kuya Wanshu. Pumapayag ako. Magaling. Ngayon, ikaw na lalaki. Halikan mo na ang iyong nobya. Nagkasundo tayo. Na formalidad lang to. Bahagi rin yan ng seremonya ng kasal. 8. Umabot na tayo sa puntong to. Kahit yang minting hiling ko, hindi mo pa rin pagbibigyan? Hindi pwede. Nandyan pa si Wanshu. Paano to? Litsin yan, umasa pa akong. May pakialam ka pa sa akin. Pero ang totoo, ayaw mo lang akong makita. Sinyan. Ang daming bisita at kamag-anak na nakaupo diyan. Hindi pwedeng magkagulo. Tama. May stress disorder si Chansey. Hindi ka ba natatakot?
Na matrigger na naman siya. Kung ayaw mo talaga. Sadye, huwag na lang. Huwag. Pumapayag ako. Halika, ang ating nobya. Kailangan pa ng kaunting suporta. Kiss, 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 kiss. Ako ang nagkamali. Dinurog ang liwanag ng gabi. Masyadong malakas, nawalan ako ng direksyon. Nadapa-dapa. Bumangga sa isang ngiti. Kinulong ang sarili para magpagaling. Halika na't maghiwa ng cake. Lin Wanchu, umakyat ka na rin. Kuya Lin Wanchu, kulang kami na magpipiktir dito. Ikaw na lang kaya? Sag, ngayon, sabay-sabay tayong sumigaw. Happy wedding. Sana magkaanak agad. Happy wedding. Sana magkaanak agad. Oh, Manfeng, ingnan mo. Ang ganda ng kuha kina Li Chansi at Li Xinyan. Mukha silang mag-asawa. Nga, tingnan mo sa Li Chansi at ang ating Li Finian. Talagang bagay na bagay. Perfect match. Nga, Mas magaling sila kaysa sa iba. Mas lamang sila, di ba? Hindi ko akalain, Kuya Lin Wanchu. Magaling ka pala magpiktir. Sa susunod, ako at si Etli Sinyan ay. Ang masayang buhay namin na asawa ko ay ipagkakatiwala ko sa iyo. Wanchu, Wanchu. Huwag kang magkamali. Lahat ng nangyari kanina ay para lang matupad ang hiling ni Chansi. Wala na kaming relasyon. Huwag kang mag-alala. kung ang susunod niyang hiling ay magkaanak kayo, tutulungan mo rin siyang matupad yon. Wanchu, bakit ganyan ang iniisip mo? Mula noon hanggang ngayon, ikaw lang ang mahal ko. Ang magiging asawa ko ay ikaw lang. Alam kong nagkaroon tayo ng kaunting hindi pagkakaintindihan. Pero ang mga bagay na iyan ay hindi dapat makaapekto sa relasyon natin. Nakausap ko na ang mga magulang ko. Pagkatapos ng peking kasal na to, magpapakasal na tayo. Mula ngayon, ikaw lang ang buhay ko, okay? Litsin yan, huli na ang lahat. Nagkamali na naman ba ako? Chancy, Kuya Wanchu, kasalanan ko. Hindi ko dapa. Inagaw si Ed Finian sa'yo. Alis na ako ngayon. Ibabalik ko na si Ed Finian sa'yo, okay? Siguro hindi mo pa natitikman ang lasa ng alak ng pag-ibig. Gayong gabi, mag-honeymoon na tayo. Ang mga lugar na hindi mo pa nararating, ako na ang magsasaya para sa'yo. Sej, hoy hoy. Yichi, Kingzi. Lin Wanchu, nababaliw ka na ba? Si Chancy, nagpakumbaba na nga. Bakit mo pa rin siya sinasaktan? Huwag ka nang magunwari na nawala. Mas mabuti pang mawala ka na lang ng tuluyan. At huwag ka nang bumalik pa. Ikaw na walang utang na loob, umalis ka. Si Aoki, may sugat ka ba? Tingnan ni Mama. Totoo nga, kag nawala na ang pag-ibig, lahat ay kasinungalingan. Litsin yan, salamat sa pagbili mo, para hindi na ako magsisi. Marley, magsisimula na ang kasal nyo. Hinihintay ka na ng nobya. Seg. Marley, magsisimula na ang kasal nyo. Hinihintay ka na ng nobya. Seg.
Sinyan, bakit mo pa siya pinapansin? Mabuti pa nga't umalis siya. Ang freeloader na yan. Mas malayo, mas mabuti. Pero hindi mo ba narinig kanina? Pinapabalik siya ng taong iyon. Para sa kasal niya. Sabi, hinihintay na siya ng nobya. 8. Hindi mo pa ba siya kilala? Ito ay tiyak na. Para lang yan makuha ang atensyon mo. Hindi naman yan ang unang bises na ginawa niya yan. Sige na, sige na. Dalhin na natin si Chansey sa ospital. Huwag na huwag. Siyang magkaroon ng anumang komplikasyon. Magpapalitan na ng singsing ang bagong kasal. Ang tagal mong nawala. Akala ko hindi ka na darating. Huwag kang mag-alala. Nangako ako sa iyo, darating ako. Tiancy, masakit pa ba? Magaling. Binabati ko ang bagong kasal sa kanilang matagumpay na seremonya. Ikaw, groom, maaari mo nang halikan ang iyong bride. Sinyan, anong nangyari sa'yo? Parang si Wanshu yung groom kanina. Ang daming magkakamukha sa mundo. Paano naman siya yun? Nga, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Tara na, Sinyan. Mas mahalaga ang ipagamot si Chansey. Siguro nagkamali lang ako ng tingin. Marlene, sana'y maging maganda ang ating samahan sa mga darating na araw. Young Master, ang Changkyong Group, ay malugod na tinatanggap ang inyong pagbabalik. Maligayang pagdating, Chairman. Maligayang pagdating, Chairman. Mabuti na lang at sabi ng doktor ay wala namang malubhang nangyari. 2 araw ka lang sa ospital. At nakauwi ka na. Kung hindi, hindi ko talaga palalampasin ang walang utang na loob na Celine Wancho. Niancy, pagpasok natin. Ako ang bahala. Papalutuin ko siya ng saba sa loob ng 1 buwan para sa'yo. Ma! Wanshu! 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 Ikaw Lin Wanshu, ha? Wala ka ng galang ngayon. Umuwi na kami. Hindi mo man lang kami sinalubong. Sinyan, mukhang ang kasal ninyong dalawa. Kailangan kong pag-isipan ulit. Ma, hindi ganoon si Wanshu. Umuwi ka na. Pagod ka sa overtime nitong mga nakaraang araw. Nilutuan kita ng maraming. Paborito mong pagkain, kumain ka na. Esan, Ang sakit talaga. ang ayos ng kama. Hindi man lang mukhang. May natulog dito. Ibig sabihin, simula noon. Hindi na bumalik si Wanshu. Ibig sabihin, simula noon. Hindi na bumalik si Wanshu. Eight, nakalimutan mo na ba? Ang ginawa ni Kuya Wancho nitong mga nakaraang araw? Ngayon, sinasadya niyang magtago. Para lang makuha ang atensyon mo. Pero ang reaksyon ni Wanshu noon, hindi mukhang peke. Aalis na ba talaga siya? Umalis. Impossible. Kakayanin ba niyang iwanan ka na parang LTM niya? Ay, Sinyan. Hindi mo ba iniisip ng mabuti? Ano ba ang ginawa niya para sa'yo nitong mga taon? Wala siyang ginawa kundi kumain at maghintay ng kamatayan. Umaasa lang na ikaw ang magtatrabaho para sa kanya. Ang isang walang kwentang tao na yan, kag umalis sa bahay. Ano pa ang magiging kinabukasan niya? Baka nga, hindi pa siya mabuhay ng matagal. Nga, Sinyan. Kasi masyado kang mabait sa kanya. Kaya siya naglakas loob na umabuso. Ngayon, naglalaro siya ng pagkawala. At nagpakasal kunwari sa iba. Paano sa susunod? Paano kung saktan niya ang buhay ni Chansey sa susunod? 8. Sa tingin ko tama sina mama at papa. Kung ikaw ang unang hahanap sa kanya, hindi ba't magtatagumpay lang siya? Sigurado siyang gayon na hindi mo siya kayang iwanan. Sa tingin ko, hayaan mo lang siya, huwag mong pansinin. Kapag naubos na ang pera niya, tiyak na babalik siya sa'yo ng nakayuko.
Ang gabi na, hindi ka pa nagpapahinga. Ang asawa ko ay nagpapakahirap. Sa labas para sa pamilyang ito. Ako bilang asawa, paano ako makakatulog? Sige na, maghugas ka ng kamay. Napagod ka sa mga lakad nitong mga araw. Pinagluto kitang maraming masasarap. Napagod ka sa pag-overtime itong mga araw, kaya pinagluto kita ng isang buong mesa, ng mga paborito mong pagkain. Kain na, Walang reklamo, inalagaan ko si Litsinyan ng ganoon. Hindi ko inakala na darating ang araw na ako rin ay alagaan ng ganito. Sige, ilibre mo ang sarili mo. Seg. Sige, 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 sige. Masarap ba? Anong oras na ba? Itong si Lin Wanshu. Hindi pa rin tayo ginigising para mag-almusal. Baka kakarating lang ni Kuya Wancho. At nagluluto pa siya para sa atin. Kahit pa magluto siya ng napakaraming almusal, hindi pa rin natin siya mapapatawad. Dahil obligasyon niya yan. Tama. Ay, ito. Wanshu, parang hindi pa siya nakakauwi. Hindi rin matawagan ang telepono niya. Hindi ko inakala na sa pagkakataong ito. Napakasama na niya. Umabot na sa ganito. Sinyan, ikaw ang nagpalaya sa kanya. 8. Naalala ko sa makalawa. AM. Sa paglulunsad ng bagong produkto. Hindi kaya inisip niya na may ambag siya. Gusto niyang gamitin ang pagkakataong ito para takutin ka. Para iparamdam sa'yo na kung wala siya, hindi matutuloy ang paglulunsad. Emye, anong ambag naman ang magagawa niya? Ha! Ang kumpanyang ito, lahat ay dahil kay Sinyan. Mabuti na lang at hindi siya pabigat. Tapos naglalaro pa siya ng pagkawala. Sobra na talaga. Lin Wanshu, pinagalit mo talaga ako ngayon. Sa loob ng 2 araw ay ang paglulunsad ng bagong produkto. Magtatago ka pa rin ba o babalik ka at aayusin ito? Ikaw na ang bahala. Esan, Ito ang lola ko. Ito ang nanay ko. Wanshu, bakit sa maraming litrato? Nakita ko ang brasaleteng ito. Isinusuot ng nanay mo at lola mo. Ang brasaleteng ito ay ipinasa-pasa sa aming pamilya Lin. Tanging ang asawa lang ng pamilya Lin ang maaring magsuot nito. Kung gayon, Bakit hindi ko pa nakita? Ang brasaleteng ito? ano man ang mangyari. Ako, si Lixinyan, ay magpapakasal lang kay Lin Wanshu. Sinyan, bilin ng nanay ko bago siya mamatay. Basta tinili ko na, kung sinong babae, ibibigay ko ang brasalete ng pamilya sa kanya. Sumisimbolo ng walang hanggang pag-ibig, para sa isang tao lang. Sa sobrang kagmamadali ko umalis, nakalimutan kong bawiin ang brasalete. Sa makalawa na ang product launch. Magtatago ka pa rin ba? O babalik ka para ayusin to? Babalik ka ba? Kailangan kong bumalik. Pero huwag kang mag-alala. Ang pagbalik ko ngayon ay hindi para balikan ng pamilya, kundi para bawiin ang bagay na para sa'yo at tuluyan ng makipaghiwalay sa pamilya Li. Gabi na, magpahinga ka na. Magpahinga ka muna. Ang Chayaning Group ay interesado na sa aming mga produkto. Kung maganda ang kalalabasan, ang Chayaning Group ay makikipag-strategic partnership sa atin. Pagkatapos nito, tuluyan na tayong makakatayo sa sarili nating mga paa. Seg. Tikman mo, ito ang chicken soup para kay Sinyan. Ang sarap.
Wanshu, salamat. Sa iyong pagiging kasama sa mga taong ito. Kung wala ka, ako lang mag-isa, ay hindi ko magagawa. Ang ganitong tagumpay. Pangako ko sa'yo. Pagkatapos ng product launch. Magpapakasal tayo, di ba? Li Xinyan, natupad mo na rin. Ang pangarap mo. Pero ang nakatayo sa tabi mo. Hindi ako. Ete, may dumi ka sa gilid ng labi. Wanshu. Lin Wanshu, huwag kang magkamali. Ako, Bagong kasal naman. Normal lang ang pagiging sweet. Bakit kailangan tang magpaliwanag ni Emares Lee? Lin Wanshu, may saysay ba yan? Hindi ko nga pinansin. Ang sinadya mong pagkawala. Para makuha ang atensyon ko. Bakit mo pa rin pinipilit? Ang peking kasal namin ni Chansey. Kasalanan ko po. Sobrang lapit ko kay Ed Sinyan. Kaya nagdududa si Kuya Wancho sa relasyon namin. Pero Kuya Wancho, mabuti at nakabalik ka na. Sa susunod, huwag ka nang maging childish. At huwag mo nang takutin si Ed Finyan. Sa pagpapanggap na nawawala, ha? Alam mo ba, kung gaano ka nag-alala si Ed Finyan? Sa'yo nitong mga nakaraang araw? Are, Lin Wanshu, pwede ba? Huwag ka nang mag-inarte na parang bata. Hindi ka ba natatakot? Na balang araw. Magalit ako at hindi ka napansinin. Li Xinyan, masyado kang nag-iisi. Kailangan ko pa bang maglaro ng pagkawala? Lin Wanshu, matigas ka pa rin? Ano ang ibig sabihin ng sinadya mong mawala noon? At ang pagpapakita mo ngayon? Sa press conference, ano iyon? Nandito ako ngayon. Para kunin lang ang isang bagay. Ayan na nga, tama ang sinabi ng mga magulang ko. Bumalik ka lang kasi wala ka ng pera. Di ba? Kinukuha ko lang. Ang brasalete ng pamilya na ibinigay ko sa iyo noon. Brasalite. Brasalite. Anong brasalite? Li Xinyan, ito ba ang sinasabi mong pagmamahal mo sa akin? Na pati ang kinakamahalagang regalo ko sa iyo ay nakalimutan mo na? Maligayang pagdating sa lahat. Sa Lee Group New Product Launch. Ngayon, inaanyayahan namin ang founder, si Boss Lee, na umakyat sa entablado para magsalita. Ano mang bagay? Pagkatapos na lang ng launch. Ang bagong produkto ng Lee Group ngayon. Ang pinakamalaking tagumpay ko sa buhay. Bago pa man ilabas, marami nang nagpakita ng interes. Ang pabor ng Tianqiong Group. Tianqiong Group? ang makaagnay lang sa Tiancayong Group. Sapat ng patunay na ang kinabukasan ng Lee Group ay walang hanggan. Ang pag-abot ng Lee Group sa puntong ito ay dahil sa suporta at tulong ng mga mahalagang tao. Dito, taos puso akong nagpapasalamat sa inyong lahat. Sabi ni Si Lee kanina, ang pag-abot ng Lee Group sa puntong ito ay dahil sa suporta ng mga mahalagang tao. Gusto naming malaman, sino ang pinakagusto mong pasalamatan? Nga, gusto rin naming malaman. Sino ang mapalad na taong iyon na nakasama ni C.E. Lee sa loob ng maraming taon? Mayroon niyang ganoong tao. Ang taong ito para sa akin at sa Lee Group ay hindi mapapalitan. Siya rin ang nasa likod. Natahimik na sumusuporta sa aking negosyo. Pagod ka na ba? Darating ang araw. Tiyak na gagawin ko na magniningning ang Lee Group at igalang ng lahat. Mangyayari yan. Wanshu, salamat sa mga taon na ito. Na lagi kang nasa tabi ko. Nag-aalaga sa akin para makapag-focus ako. Nang buo sa trabaho. Pagdating ng araw na iyon, tiyak na bibigyan kita ng pinakamalaking mansyon. Ang pinakamahal na sasakyan. Lahat ng pinakamaganda ay para lang sa'yo. Seg. Siya ang nagbigay ng suporta. Noong kailangan ko ng tulong. At nagbigay ng pag-asa. Noong ako'y walang-wala. Siya rin ang handang manatili sa likod para itaguyod ako. At ang pamilya ko. Tikman mo na. Ledset, masarap. Wanshu, halika, magpa-picture na tayo. Saj, handa, 1, 2, 3, chase. Lizzie. Naalala mo pa pala.
Naku, ang saya naman yan. Nga, Boss Lai. Siya siguro ang pinakamamahal mo. Sa buong buhay mo, no? Actually, ngayong gabi, may inihanda akong sorpresa para sa kanya. Sa susunod na bahagi, gusto ko siyang imbitahan na umakyat sa entablado bilang mahalagang bahagi ng bagong produkto. Para sabay nating tanggapin ang palakpakan ng lahat. Narinig ko lang na ikinasal ka lang, Boss Lee. Siya ba ang bago mong asawa? Ang tagal na nilang magkasama. Ang tamis isipin. Boss Lee, huwag ka nang magpakipot. Sabihin mo na sa amin. Nga, sabihin mo na. Sabihin mo na, Nga, sabihin mo na, ihahayag na. ang taong ito ay si Chansey. Sige, tawagin natin si Mr. Lee Chansey para magsalita. Lee Chansey? Sino yan? Hindi ko pa naririnig ang pangalan niya. Naalala ko, ang lahat ng sinabi ni Boss Lee, si Kuya Wanchu ang gumawa. Si Lee Chansey ay ang ampon na kapatid ni Boss Lee. Pero ilang araw lang ang nakalipas. Nagpakasal kay Boss Lee? Nagpakasal? Ang boyfriend ni Boss Lee ay hindi ba si Kuya Wancha? Hinaan mo ang boses mo. Nandyan pa si Kuya Wanchu. Kahit nagpakasal na, hindi dapat ganyan si Boss Lee. Naalala ko, sa loob ng 5 taon, tuwing may overtime, si Kuya Wanchu ay laging kasama mo. Kahit mag-overtime hanggang umaga, maghahanda pa rin siya na masarap na almusal kinabukasan. Kung hindi dahil kay Kuya Wanchu at kay Boss Lai lang, paano magagawa ang bagong produkto na ito? Nga, paano naman nasabi ni Boss Lee? Ang tungkol sa isang taong walang kinalaman? Kawawa naman talaga si Kuya Wanchu. Litsin yan, naririnig mo ba? Kahit ang mga tagalabas ay nakikita kung sino ang tama at mali. Bakit hindi mo maintindihan? Wanchu, sandali lang. Wanchu, yung nangyari kanina. Pinilit lang yan ng mga magulang ko. Tayo pa rin ang magpapakasal. At magsasama habang buhay. Saka si Chansey sa dami ng taon. Na mag-isa siya sa ibang bansa. Kung wala siyang babalikan dito. Malulungkot siya. Kung malulungkot siya, hindi ba ako malulungkot? Alam kong napabayaan kita kamakailan. Pero ang tagal na ng relasyon natin. Wala bang solusyon dito? Saka, ikakasal na tayo, di ba? Litsin yan. Hindi tayo magkapakasal. Wanchu, anong sinasabi mo? Sinasabi ko, tayo. Chansey, bakit ka lumabas? Nakita ko kayong lumabas lahat, kaya nag-alala ako. Kuya Wanchu, inagaw ko ba ang atensyon mo? At nagalit na naman kita. Chansey, wala kang kinalaman dito, ako to. Alam ko, kasalanan ko na naman. Bigyan mo ako ng pagkakataong mag-isa akong humingi ng tawad kay Kuya Wanchu. Lin Wanchu, bakit ka pa bumalik? Bakit hindi ka na lang tuluyang naglaho? Pareho tayong lalaki. Alam ko ang nasa isip mo. Pero, dapat alam ng panghalili ang lugar niya. Ako na ang tunay, bumalik na. Kaya ikaw na panghalili. Mamatay ka na. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Hindi ako marunong lumangoy. Ililigtas ko muna siya. Ikaw na ang bahala sa sarili mo. Tara na. Oh, wow. Salamat, maraming salamat sa'yo. Pasensya na, mahal. Hindi pa rin ako natututong lumanggoy. Kung hindi, dapat lalaki ang gumagawa nito. Ano naman kung hindi marunong? Sa susunod na mahulog ka sa tubig, ililigtas kita. Halika, nakalimutan mo pa rin. Ang ating kasunduan noon. Sinabi na ni Chansey. Ikaw ang nagtulak sa kanya sa tubig. Para lang mawala ang hinala. Tapos kunwari nalunod ka. Kaya, inaniniwalaan mo siya, di ba? Ganyan na si Chansey. Lolokohin pa ba niya kami? At saka, hindi naman talaga siya marunong lumangoy. Gusto mo bang paniwalaan ko? Na siya ang nagkunwaring nalunod? Sinyan. Mayroon ka ng desisyon.
Ano pa ang sasabihin ko? Lin Wanshu, paano ka naging ganito? Boss Lee, gusto po kayong makita ng kapatid nyo. Mag-isip ka pa ng mabuti. Kung magpapatuloy ka pa, baka kailanganin kong isipin ulit. Ang kasal natin. Ay, Doktor. Doktor. Aray, Doktor. TNC, naman. Ganito ka na. Ipinagtatanggol mo pa yung mamamatay tao. Kung hindi, gusto ko nang tawagan ang pulis. Para mahuli siya. Huwag na, Kuya Wanchu. Inggit lang siya sa akin. Kasi malapit ako kay Ed. Kaya niya ginawa. Yung ganyang bagay. Sana kasing katulad mo si Wanshu. Mature at marunong umintindi. Ako rin ang may kasalanan dito. Hindi ko siya naalagaan ng maayos. Humihingi ako ng tawad para sa kanya. Ed, asawa mo naman ako. Paano kita sisidhin? Ed, pwede ba kitang tawaging asawa? Asawa. Naku, Boss Lee at ang asawa niya. Ang sweet naman. Nga, para gamutin ang asawa niya. Agad niyang inupahan ang buong ospital. Ang pinakamahal na EI room. At pinapunta pa. Lahat ng doktor. Para siya ay konsultahin. Parang fairy tale ang romantiko. Nga. Mukhang sa larong ito ng tatlo. Ako lang ang sobra. Litsin yan, ang pag-alis ko, ay ang pinakatamang desisyon. Wanshu, bakit ka lumabas? Hindi ka ba dapat? Nakahiga sa kama? Litsin yan, hindi ko inakala, na magkakaroon ka pa, ng oras para bisitahin ako. Kung may kailangan ka, pwede kang lumapit sa doktor. Ngayon, nagpapanggap kang nahihirapan. Para lang kaawaan kita. May saysay ba yan? Litsin, pinapunta mo lahat ng doktor, para alagaan si Lichansi. Paano pa kami alagaan? Si Chansey, mahina na ang katawan niya simula bata. Ngayon nalunod pa siya. Kaya mahina talaga siya. Kaya ako. Wala akong kakialam sa asawa mo. Gusto ko lang makuha ang brasalete. Pwede ba? Ete, mahina pa ang katawan ko. Pwede ka bang pumasok? At tulungan akong kunin yan? Para sa urine test. Wanshu, huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Kasi si Chansey, mahina ang katawan niya. Hindi niya kayang mag-isa sa urine test. Kaya kailangan ko siyang tulungan. Akala ko pa naman, naglaan ka ng oras para dalawin ako. Yun pala, sinasamahan mo lang ang asawa mo sa banyo. Hoy, Wanshu, hindi ka pa bababalik? Pag nakuha ko na ang brasalete, alis na agad ako. Aalis? Aalis? Wanshu, ano na naman yung sinasabi mong aalis? Hindi ka pa ba tapos sa drama mo? Nang pagkawala, Sinyan, kung mas maga mo lang ako inalala, hindi sana tayo abot sa ganito. Para kang nagsasabi ng kalokohan. Lin Wanshu, tama na. Wala akong pakialam kung ito na naman ang bago mong paraan para makuha ang atensyon ko. Kailangan talaga ako ni Chansey. Wala akong oras na sasayangin sa'yo. Huwag na kayong mag-away ni Kuya Wanchu. Kasalanan ko lahat. Chansey, wala kang kasalanan dito. Kuya Wanchu, alam kong galit ka kay Ed Sinyan. Dahil sinamahan niya ako sa urine test. Kasalanan ko, hindi ako naginga. Akala ko kasi, tulad pa rin ang deti. Noong bata pa tayo, lagi tayong sabay maligo. At madalas pa nga sa isang kama. Tayo natutulog na magkayakap. Ang iyong diyosa. Gaano siya kabango at kalambot. Alam ko lahat yan. Chansey. Lin Wanshu, tama na. Lin Wanshu, ano ba? Ang gusto mong gawin ko? Para hindi mo saktan si Chansey. Sabihin mo. Gusto ko ang pulseras. Ang pulseras na ibinigay ko sa'yo, bilang tanda ng pag-ibig.
Ang ulo ko. Masama ang pakiramdam ko. Chansey, huwag kang matakot. Nandito ako, nandito ako. Ang pulseras na yon ay nasa kabinet sa kwarto natin. Kunin mo na lang. Chansey, tara, sasamahan kitang umuwi. Li Xinyan, alam mo ba ang ibig sabihin? Ang pagkuha ko ng pulseras na yon. Ano pa ba ang ibig sabihin yan? Hindi ba't hindi lang kita nabigyan ng pera kamakailan? Kaya kinapos ka. At gusto mong ibenta ang pulseras na yan? Sana lang pagkatapos mong kunin yan. Hindi mo nasaktan si Chansey. Kung hindi, seryoso kong pag-iisipan. Nakanselahin ang kasal natin. Li Xinyan, mukhang nakalimutan mo na talaga. Ang pagkuha ko ng pulseras ay nangangahulugang. Magkahiwalay na tayo. At wala nang kasal na mangyayari. Ang pinakamahalaga kong bagay, sa paningin mo, wala kang karapatang manatili dito. May mukha ka pa bang bumalik? Siguro ngayon, nabunyag na ang totoo mong pagkatao. Gusto mong bumalik, para magpatawad kami. At tanggapin ka ulit. Sinasabi ko sa'yo, hindi mangyayari yan. Masyado kayong nag-isi. Huwag kang maglaro ng ganyang paalis-alis. May say-say ba yan? Huwag mong isipin na hindi namin alam. Hindi ka talaga makaalis. Sa ATM namin nasisinyan. Nga, yung maliliit mong gimmick. Sawang-sawa na kami diyan. Kung matapang ka, gayon, lumabas ka sa pintong yan. At huwag ka nang bumalik. Sinasabi ko sa inyo, sa pag-alis kong ito, hindi na ako babalik. Ang galing mong umarte ah. Nakita niyo ba si Wanshu? Medyo naging emosyonal ako sa ospital. Gusto ko siyang humingi ng tawad. Umalis lang siya. At sinabi pa na sa pag-alis niya ngayon, hindi na siya babalik. Ano? Ano? Narinig mo ba ng malinaw? Talaga bang sinabi niya na hindi na siya babalik? Totoong totoo po. Hello, ang tinatawagan ninyo pong user, ay hindi po muna makakausap. Ni-block ako ni Wanshu. Ano? Naglakas loob pa siyang i-block ka. Sa tingin ko, putulin mo na ang lahat ng koneksyon sa kanya. Tingnan natin kung maglakas loob pa siyang maglaro ng ganyang pa-hard to get. Tama. Sa tingin ko, hindi pa rin niya naiintindihan. Kung sino ba talaga ang hindi makakawalay kanino. Pero, Sa tingin ko tama sina mama at papa. Sa loob ng mga taon, sapat na ang kabutihan mo kay Kuya Wanshu. Pinakain mo siya, pinatira mo siya, pero siya, paulit-ulit siyang sumusobra. Sa tingin ko, pagbigyan mo na lang siya ngayon. Kapag nalaman niya, mas maganda ang buhay namin nang wala siya. Tiyak na babalik siya, para magmakaawa ng tawad. Wanshu, hindi ba sinabi kong may importante akong reception? Bakit hindi mo ako ginising? Mansion. Jingyan, hindi ba Sabado ngayon? Bakit ang aga mong nagising? Malinaw na sinabi ko sa'yo. May importante akong reception ngayon. Bakit hindi mo ako ginising? Ay naku. Ingnan mo, ang laki ng pagalimot ko. Nakalimutan ko na. Iniisip ko pa nga, na matutulog ka pa kasama si Chansey. Nga, napakahalaga ng gagawin mo. Pero hindi ka man lang nag-set na alarm. Simula nang dumating si Wanshu, hindi na ako gumamit ng alarm clock. Tuwing may gagawin ako kinabukasan, gigising siya ng maaga. Ihahanda ang lahat. Tapos gigisingin niya ako. 5 taon na ganoon araw-araw. Hindi pa siya nahuli. Hay, kasalanan ko eh. Hindi ko magawa ang maliliit na bagay na to nang wala siya. Hindi na ako magbe-breakfast dito sa bahay. Pakipak na lang para sa akin. Kakain na lang ako sa kotse. Breakfast. Ako, breakfast. Inisip namin na ikaw at si Chance ay matutulog pa, kaya kaming dalawa ay lumabas para kumain. Hindi kami naghanda ng almusal. Sinyan. Bakit hindi ka na lang bumili sa labas? Sa susunod. At tandaan na namin ni Papa. Hahaha. Ay, Wanshu.
Palamigin mo tong hangover soap para sa akin. Huwag masyadong mainit. Wanchu. Wanchu. 8. Nakalimutan mo na ba? Wala pa si Kuya Wanchu. Paano ko nakalimutan? Wanchu, tuwing umuwi ako galing sa inuman. Lagi siyang naghahanda ng pang-alis ng hangover. Ang alis lang na hangover yan, ah? Gagawa si mama para sa'yo. Hintay ka lang. Ah, halika. Tikman mo. Bakit ang pangit ng lasa? Hindi naman, buong buhay ko nagluluto ako. Impossible naman yan. Halika, tikman mo nga. Medyo pangit nga ang lasa. Asi, nitong mga nakaang taon. Lahat ng gawaing bahay. Si Lin Wanchu ang gumagawa. 5 taon na. Hindi na ako nagluto. Kaya nakalimutan ko na. Ang bango. Wanchu, si Wanchu ba ang bumalik? Magandang gabi, ma'am. 8. Ito ang yaya na kinuha ko para sa'yo. Halika, tikman mo, lahat yan gawa niya. Halika. Tikman mo tongkan. Masarap ba? Kita mo na, ang pagluluto. Madaling solusyonan sa pagkuha ng yaya. Kailangan lang gumastos. 8. Simulan gayon. Huwag ka nang umasa sa isang tao lang. Tama si Chancy. Ang isang lalaking may kakayahan. Ang kamay niya ay para sa malalaking bagay. Tingnan mo nga si Lin Wanchu. Yung mga ginawa niya sa tabi mo nitong mga taon. Mayroon ba siyang ginawang may technical skill? Di ba? Ha? Nga. Sinyan ikaw kasi. Naloko ka lang na matatamis niyang salita. Kaya ka laging inaapi. Tingnan mo. Gayon ang pamilya natin. Wala siya, mayos pa rin tayo, di ba? Kung ako sa'yo, huwag mo na siyang pansinin. Sa susunod, kasama si Chancy. Mamuhay kayo ng tahimik. Iyon ang mahalaga. Tapos na ang labada. Isampay ko lang. Ilang araw ka nang hindi kumakain ng maayos. Kumain ka na ng marami. Teka. Ang tela ng damit na to ay purong seda. Hindi pwedeng labhan sa washing machine. Mga damit na nagkakahalaga ng 10,000. Lahat nasira. Hindi ko alam. At ito. Pati itong suit. Pinagawa ko pa sa European designer. Hindi pwedeng labhan sa washing machine. Lahat ng damit na to nasira. Sa mga susunod na araw, ano ba ang isusuot ko? Sinyan, itong maliliit na bagay. Sino ba ang makakaalala niyan? Huwag ka nang magalis sa tita mo. Ahik kami nga na. Araw-araw kasama mo, hindi na rin maalala. Huwag ka nang magalit, ha? Nga, Si Wanchu lang ang makakaalala. Sinyan. Ito ay gawa sa silk. Hindi ito pwedeng ilagay sa washing machine. Kailangan itong labhan sa kamay. Ito naman ay dinisenyo ng isang high-end designer mula sa Europe. Dahil sa kakaibang material nito, kailangan itong ipadala sa mamahaling dry cleaner. At ito pa, ito. Ito, sige na. Ang dami nito, paano mo naaalala ng ganyan kalinaw? Lahat ng tungkol sa iyo, nasa puso ko. Kasama na ang paborito mong pagkain, ang mga bawal sa iyo, ang mga lugar na gusto mong puntahan, ang paborito mong kulay, at ang dessert na gusto mo pagkatapos ng trabaho. Lahat ng may kinalaman sa iyo, nasa puso ko.
Kasi nga sinabi ko. Alagaan kita habang buhay. Alagaan kita habang buhay. Naaalala niya lahat ng gusto ko. Lahat ng bawal sa akin. Sa mga araw na kasama ko siya, nakalilimutan ko ang lahat. Malaya ako. Kasi tutulungan niya ako. Ayusin ang lahat. 5 taon, araw-araw. Hindi siya nagkulang kahit minsan. Wanshu, ang tagal mo nang hindi bumabalik. Nasaan ka na ba? Wanshu sana. Habang buhay tayong magiging masaya. Mangyayari yan. May mahalagang signing ceremony bukas ng gabi. Huwag niyo pong kalimutan dumalo. Seg. Wanshu, gusto mo bang samahan kita? Seg. Tara na. Huwag. Ngayong naghiwalay tayo, magkahiwalay na tayo. Litsin yan mula ngayon. Huwag na tayong magkita pa. Wanshu, Wanshu. Nagkamali ako. Huwag mo akong iwan. Ah. Wanshu, Wanshu. 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 Napanaginipan mo na naman ba si Kuya Wanshu? Ang freeloader na yan. Ang biro niya umabot na sa ganito. Halos kalahating taon na. Hindi na siya umuwi. Nakablock ang phone niya. Wala na rin sa WeChat. Hindi ko talaga alam kung anong gusto niyang gawin. Wanshu. 6 na buwan na. Nasaan ka na ba talaga? Wanshu. Ang sweet nila, halatang mag-asawa. Mukhang masyado ko lang iniisip si Master. Kaya lahat na nakikita ko, siya. Miss Chairman Lin. Handa na po. Ang inyong kwarto. Ang pinakamarangyang presidential suite sa tuktok. Ang hotel na ito ay pag-ari ng Zhang Group. Maging ang kapaligiran o pasilidad. Ito ang pinakamataas sa bansa. Ngayong gabi, mag-relax muna tayo. Seg. Ang hotel na to, sobrang luho. Uy, tingnan mo yung painting, ay. Tingnan mo, pati yung vase. Halatang mahal ang presyo. Ngayon lang talaga ako nakakita ng ganito. Hahaha. Ito ang pinakamaranyang hotel. Sa ilalim ng Zhang Group. Hindi ito lugar na matutuluyan mo basta may pera ka lang. Zheng Group, yon ba yung isa sa 5 malalaking konglomerado sa Beijing? Ang Zheng Group. Tama. 6 na buwan na ang nakalipas. Ang Zhang Group at ang Tianfiong Group, ang misteryosong bagong chairman, biglang nag-anunsyo ng kasal. Kaya siguro. Ang signing ceremony ng Tianfiong Group ay dito sa Zhang Hotel gaganapin. Sa pagkakataong ito, makakapirma tayo ng kontrata sa Tianfiong Group. Ang pamilya Li ay magiging tanyag na rin. Ay hahaha. Sadya na, mag-check-in na tayo. Ang pamilya Lee para sa signing. 2 standard room. Ang makatulog sa hotel na to. Sa 2 standard room. Sapat na pa may maipagmalaki ako ng ilang taon. Hahaha. Wanshu. Wanshu. Sinyan, anong nangyari sa'yo? Parang nakita ko si Wanshu kanina. Mali lang ang nakita mo. Sa hotel na to, ahit kami, ang pamilya Lee, para lang makipag-ugnayan. Sa Tianfiong Group, 2 pinakasimpleng standard room lang ang nakuha. Ang walang kwentang freeloader na yon. Baka wala man lang karapatang pumasok sa hotel na to. Nga, mali lang ang nakita mo. Siguro nga. Ha? Tara na. Mag-retouch lang ako. Tapos susunod ako sa'yo. Seg. Tiancy, mamaya, matuto ka ng maigi sa ate mo. Para sa kumpanya, may parte ka rin.
Wancho. Ikaw nga. Lin Wanshu, anong ginagawa mo rito? Wanshu, saan ka nagpunta nitong nakaraang 6 na buwan? Wala kang balita. Hindi mo na ba ako gusto? Hindi ba ikaw ang unang sumuko sa akin? Emmy, Kuya Wancho, alam mo ba? Napupunta kaming gayon. Kaya sinadya mong maghintay dito. Chansey, anong ibig mong sabihin? 8. Hindi ba kakaiba? Si Kuya Wancho, nawala ng 6 na buwan. Walang balita. Pero ngayon, nandito siya. Malinaw na nagpapanggap lang siya. Sa tingin ko, para lang yan para makuha ang atensyon mo. Wanshu. Totoo ba ang sinasabi ni Chansey? Masyado kang nag-isip. Kuya Wancho, alam kong naiinggit ka. Na malapit ako kay Ed. Pero hindi mo dapat gamitin ang ganyang paraan. Para saktan siya. Anumang galit mo, sa akin ka na lang magalit. Baliw ka na ba, ikaw na walang utang na loob? Hindi pa basa pa. Ang sakit na dinulot mo kay Chansey noon. Wanshu, sobrang nadismaya ako sa'yo. Humingi ka agad ng tawad kay Chansey. At ipaliwanag mo ang pagkawala mo nitong kalahating taon. Kung hindi, hindi ko. Papayagan na umuwi ka. Bahay. Matagal nang hindi. Iyon ang bahay ko. Bahay. Matagal nang hindi iyon ang bahay ko. Anong ibig mong sabihin? Kuya Wancho, alam kong may galit ka sa akin. Pero hindi mo rin dapat saktan ang puso ni Ed Sinyan. ikaw na walang puso. Huwag mong kalimutan, Sitsinyan. Kami sa bahay na ito, ang nag-alaga sa'yo ng 5 taon. Wanshu, magpaliwanag ka naman, di ba? Basta magpaliwanag ka. Maaari kong pag-isipan na patawarin ka. Wala akong kailangang ipapatawad mo. Dahil gusto mong marinig. Sage, ulitin ko. Ang bahay na sinasabi ninyo, wala na talagang kinalaman sa akin. Wanchu. Iiwan mo ba ako? Umalis. Magagawa ba niya? Siya na walang kakayahan. Walang pinanggalingan na ulila. Kung hindi ka namin inampon noon, matagal ka ng patay sa labas. Sinyan, isa ka ng kunay na si ngayon. Siya, na walang-wala. Hindi niya kayang iwanan ka. Ang kanyang ATM. Wanshu. Totoo ba ang sinasabi ng nanay ko? Ano pa bang sasabihin dito? Ang dahilan kung bakit siya nandito ay dahil ginamit niya ang pagkakakilanlan ng pamilya Lee para makapasok. Sadyang pumasok siya para gumawa ng pagkakataon. Gamit ang murang taktika na, kunwari ayaw pero gusto. Sinyan, masyado kang mabait. Paulit-ulit kang niloloko niya. Ngayon, kailangan mong maging mapanuri. Kasalanan ko ang lahat na ito. Kung hindi ako nagkasakit noon, hindi ako pupunta sa ibang bansa. Hindi rin sana makikita ni na mama at papa na malungkot si Ed Sinyan, kaya naghanap sila ng panghalili. 8. Kung wala ang lahat na ito, hindi ka sana nakaranas ng ganito karaming hirap. Gaano sana tayo kasaya? Tiancy, paano mo naman masisisi ang sarili mo? Kung may sisisihin man, ay sina mama at papa na nagkamali. At pinapasok ang ganyang tao sa bahay. Kaya ganoon din ang iniisip mo, di ba? Ako. Siyempre ganoon ang iniisip mo. Kung hindi, sa nakaraang 5 taon, sa harap ng kanilang, paulit-ulit na paghamak at pang-insulto, hindi ka man lang isang beses, nagdepensa sa akin. Lin Wanshu, paano mo masasabi yan? Alam mo naman kung gaano kita kamahal. Pag-ibig. Litsin yan, ang pag-ibig mo ay, iniwan ako tuwing kailangan kita. Hindi ba't nangako ka nakasama ako ngayon? At hindi sasagot sa tawag ng iba? CJ. Hello. CJ, Lichansi. Pangako sa'yo. Hindi ako makakapagpakasal kay Lin Wanshu. Hindi ako makakapagpakasal kay Lin Wanshu. Kung mahal mo ako, ano mo magagawa sa harap ko? Magpakasal sa iba. Tuwing may away, laging naniniwala ka sa iba. Sa bawat mahalagang okasyon, hindi ako yung nasa tabi mo. Pero sa bawat desisyon, tuwing may iwan, ako palagi. Litsin yan, ganito ba ang pag-ibig mo? Lin Wanshu, ako. Hindi na ito 5 taon na ang nakalipas. Sisinyan namin ngayon. Sina ng malaking kumpanya. Ikaw na walang kwentang. Housewife lang. Bakit kailangan ni Sinyan namin na laging umikot sa'yo? Tama yan, Finyan. Ang dami niyang sinasabi, para lang makuha ang atensyon mo. Naniniwala ka ba? Kung sasabihin mo lang sa kanya ngayon, na hindi ka na magpapakasal sa kanya,
Siguradong luluhad siya agad dito. Hihingin ang tawad mo. Ang gusto niyong makita, hindi mangyayari kailanman. Ano nang ibig mong sabihin? Litsin yan, sa buhay na to, hindi na ako magpapakumbaba sa'yo, sa anumang bagay. Kasi nagkakasal na ako sa iba. Wanshu, nagbibiro ka lang, di ba? Hindi ako nagbibiro. Nagkakasal talaga ako sa iba. 6 na buwan na ang nakalipas. Hindi yan totoo, ang laki ng kasal. Paano ko hindi malalaman? Siyempre hindi mo alam. Kahit na ibinalik ko yung brasalete ng pamilya, kung ano ang ibig sabihin nito, hindi mo rin alam. Litsin yan, alam mo ba kung bakit ko kinuha yung brasalete ng pamilya? Kung ano ang ibig sabihin nito? Ano pa ang ibig sabihin? Kasi wala kang binigay na pera sa akin kamakailan. Nangangailangan ka lang. Kaya gusto mo tong ipagbili. Sana pagkuha mo niyan. Huwag mo nang saktan si Chansey. Kung hindi, seryosong isipin ko. Nakanselahin ang kasal natin. Nung ibinalik ko yung brasalete ng pamilya, matagal nang tapos ang pagitan natin. Dati, nagdududa pa ako. Kung totoo ba? Pero ngayon, sigurado na ako ng 100% na lahat ng ito ay pakulo mo lang. Alam mo ba kung bakit? Kasi walang mas nakakakilala kung gaano mo ako kamahal kaysa sa akin. Mahal na mahal mo ako. Imposibleng iwan mo ako. Pero ngayong gabi, para sa akin, napakahalaga nito. Umalis ka na ngayon kung makaapekto ka sa akin. At sa signing ceremony ng Chanchong Group, kahit umiyak ka pa at lumuhod sa akin, hindi kita mapapatawad. Ikaw nga. Ang hindi mo alam. Ako ang bida ngayong gabi. Naku, ang mga taong ito ay nakita ko lang. Sa balita, ang bawat isa sa kanila ay may halagang 10-10 milyon o kahit milyon-milyon, mga importanteng tao, ay hindi ko inakala na ang pamilya Lee ay nakasama na rin sa ganitong mataas na lipunan. Nga. Teka, paano kung alam na walang utang na loob na yon, na ganito na kalakas si Finyan natin, baka lalo lang siyang dumikit. Nga, 8. Yang taong yan. Nakita ko na sa balita. Siya ang Vice President ng Zhang Group. Isa sa mga namamahala sa signing ceremony, si Boss Yang. Sinyan, kailangan mong samantalahin ang pagkakataong ito para makipag-ugnayan sa mga bigeting tao. Saiji, bilis, tumayo ka na. Huwag to. ay. Boss Yang, magandang araw po. Ha? Sino ka? Ako po si Lixinian ng Lee Group. Kung magkakaroon po ng pagkakataon sa hinaharap, baka po, Lee Group. opo. CG, malapit na pong dumating ang aming ginang at ang chairman ng Changkyong Group. May kailangan pa akong ihanda. Kaya paalam muna. Paalam muna. Ang isang bigating tao tulad ni Boss Yang ay napakaabala. Ang magkaroon ng pagkakataong makita siya ngayon at makapag-iwan ng kaunting impresyon ay napakaganda na. AMM. Parang narinig ko kanina na ang Changkyong Group, ang misteryosong bagong chairman, ay darating din dito mamaya. Narinig ko na ang chairman na yan ay napakagaling. Maaga raw namatay ang mga magulang niya. At sana ay direkta na siyang pumalit sa group. Pero para sa mahirap na babaeng yon, iniwan niya ang lahat at sinamahan ang babae sa loob ng 5 taon. Hanggang kamakailan lang, nalaman niya kung ano ang dahilan. Kaya, bumalik siya at pinakasalan ang anak ng Zhang Group at siya na ang humawak sa group. Pero bakit naman? Niya iniwan ang babaeng iyon? Kailangan pa bang itanong yan? Ibig sabihin, bulag siya. Ang chairman ng Chansyong Group. Napaka-sincere niya. Paano naman siya gagawa nang masama sa kanya? Ang babaeng yan, napakabobo talaga. Siguro hanggang ngayon, hindi pa rin niya alam na ang taong ginagalit niya ay isang napakalaking tao. Nga, ang pangit. Lin Wanshu, hindi ba sinabi ko sa'yo kanina na umuwi ka na? Bakit ka na naman sumunod? Sumunod ako. Para sa'yo yan, di ba? Nandito ka lang pa maglaro. Nang pa hard to get, di ba? Ano pa ba ang dahilan mo?
Kuya, kung may galit ka, sa akin mo ibuhos. Huwag mong sirain ang mahalagang araw ni Etsinyan, okay? Ang pagdating ko rito, hindi makakaapekto sa kahit sino. Ano naman hindi makakaapekto? Ang mga narito ngayon ay mga taong bilyon-bilyon ang halaga. O kahit trilyon pa. Kung malaman nila na ikaw ang freeloader na inalagaan ng 5 taon at kasama sila sa isang silid. Paano kung magalit sila sa amin? Ganoon din ang iniisip mo, di ba? 8. Mas mahalaga ba ang kinabukasan ng ligro kaysa sa mukha ng isang tao? Kung may gusto kang sabihin, Sabihin mo na. narinig mo, Umalis ka na. Umalis ka na. Walang gustong makinig sa drama mo rito. Si Jenna, umalis ka na. Sa tingin ko, hindi mangyayari ang gusto ninyo ngayon. Kung alis ako rito, ang signing ceremony na ito. Baka hindi matuloy. Lin Wanshu, alam mo ba? Kung marinig ito ng iba, tapos na ang Lee Group. Anong ibig mong sabihin na kapag umalis ka, hindi matutuloy ang signing ceremony? Ngayong araw, ha? Lahat ng mga yay na narito ngayon, walang sinuman ang may ganoong impluensya. Ngayong gabi, isa lang ang may ganoong impluensya. At yun ay, ang misteryosong chairman ng Chantyong Group. Lin Wanshu, hindi mo siguro sasabihin. Ikaw ang chairman na yun? Tama na, ma, huwag ka nang magsalita. Ayokong bigyan siya ng pagkakataong insultuhin ang chairman. Ang chairman ng Tianchong Group ay nagtago ng kanyang pagkakakilanlan at tahimik na inalagaan ang kanyang girlfriend sa loob ng 5 taon nang walang reklamo. Ikaw naman, dahil lang sa maliit na bagay, ay nagselos ka na at gumamit ka pa ng iba't ibang mababang paraan para makuha ang atensyon ko. Parehong lalaki pero bakit ang laki ng pagkakaiba? Nagtago siya ng pagkakakilanlan, at tahimik na sinamahan ang girlfriend niya sa loob ng 5 taon. Kaya siya ay isang mabuting lalaki. Ako, hindi ba't isinuko ko rin ang lahat? Nang walang reklamo, 5 taon kitang sinamahan. Maaari mo ba silang ikumpara? Ang sa kanila ay pagbibigay. Ang sayo ay pagsasamantala. Tama, sino bang hindi nakakaalam na pera lang ang habol mo? Ngayon alam mo na, ang potensyal na aming sinyan. Na walang hangganan ang kanyang kinabukasan. Kaya hanggang ngayon, ay kapituko ka pa rin. Walang hangganan ang kinabukasan. Litsinyan, sa tingin mo ba talaga, ang lahat ng ito ngayon, ay dahil sa sarili mong kakayahan? hindi ba't ang lahat ng nasa pamilya Lingayon ay dahil sa pagsisikap ni Etsinyan, araw at gabi, sa kanyang pag-overtime at pakikisalamuha? Kuya Wanshu, hindi ko inakala na para lang makuha ang atensyon ni Ed, kaya mong sabihin ang mga salitang sadyang naninira sa kanya. Ikaw talaga, Lin Wanshu. Ngayon mas lalo akong naniniwala na pera lang ang habol mo. Sabihin mo magkano ang gusto mo para iwanan mo ang aming sinyan. Anong nangyayari? Wala, yung mga problema lang ng pamilya nila. Gayon ang signing ceremony ng Chankyong Group. Puno ng mga elite. Pero dito pa kayo nagkakalat ng baho. Parang pamilyar ang taong yan. Parang siya. Ang bagong asawa ng dalaga. Chairman ng Chankyong Group. Hindi ang mga taong ganyan. Paano sila makikisama sa pamilyali o magkaroon ng ugnayan? Siguro nagkakamali lang ako. Litsinyan, sa tingin mo rin ba, na ang pagiging ko sa'yo, para lang sa pera? Ako, Alam mo naman na mabay si Lee Sinyan, kaya mahirap niyang sabihin ng diretso. Pero ngayon, kung ganito na ang usapan, sasabihin ko na lang ng malinaw. Ikaw si Lee Sinyan. Hindi talaga kayo bagay. Dati, nakilala mo lang siya. Kasi, kailangan namin ng panghalili para kay Lee Chansi. Ngayon, nandito na si Lee Chansi. At masaya na ang buhay namin. Say Lee Sinyan, ay magiging taong papasok sa mga ganitong lugar. Lin Wanshu, sa iyong antas. Hindi ka talaga bagay kay Lee Sinyan. Magbigay ka na lang ng presyo bilang bayad sa 5 taon na naging katulong ka sa pamilya Lee. Pagkatapos nito, hayaan na lang sina Chansi at Sinyan na magsama ng maayos. Ito rin naman ang gusto mo, di ba? Wanshu, pasensya na. Kailangan kong sabihin ang mga salitang ito para paalisin ka. Kung hindi, kung mananatili ka pa, masisira lang ang pagkakataong pinaghirapan ng pamilya Lee. Huwag mong sisihin ang katotohanan na malupit. Ganito talaga ang mundo. Hindi pwedeng ibigay ng bagong kasal ang oras nila sa isang freeloader na walang nayating. Bilang isang lalaki, kung may alam ka, umalis ka na lang at ibigay mo na ang pwesto kay Chansi. Tama. Wanshu, isipin mo na lang ang 5 taon na inalagaan ka ni Finyan. Palayain mo na siya.
Makita mo silang dalawa ni Chance, na magkasama sa huli. Hindi ba't isang mabuting gawa rin yan? Ma, pa, tama na. Ako, si Lin Wanshu. Sa totoo lang, sa tingin ko rin, mas bagay sila ni Lichansy. Sa totoo lang, sa tingin ko rin, siya at si Lichansy ay mas bagay. Huwag mong isipin na ang sinasabi mong kabaligtaran. Hindi namin marinig. Kahit gaano pa karami. Ang sabihin mo, ibig sabihin lang yan. Hindi mo talaga kayang iwan. Ang sinyan namin. Wanshu. Wala talaga akong oras. Para makipaglaro sa'yo. Napakahalaga ng gabing ito. Para sa akin. Para sa akin na lang. Umalis ka na, sige na. Sinabi ko na, hindi ako pumunta rito para. Lin Wanshu. Umalis ka diyan. Anong problema ng pamilya Lee ninyo? Hindi nyo ba alam na malapit nang dumating ang chairman ng Changkyong Group at ang aming binibini? Boss Yang, ganito po kasi. Itong freeloader na to ang patuloy na nanggugulo sa anak ko. Wala po itong kinalaman sa pamilya Lee namin. Dahil sa kanya. Pero huwag kang mag-alala. Ayusin namin to agad. Anong panahon na ba ngayon? May freeloader pa rin. Nakakahiya sa mga lalaki. Pero, pribadong bagay nyo yan, pamilya Lee. Kung dahil dito ay maapektuhan ang mga importanteng tao, wala nang lugar ang pamilya Lee namin sa binhay. Narinig mo ba? Umalis ka na. Kailangan mo talagang sirain ang kinabukasan ni Sinyan bago ka masisyahan. Kuya Wanshu, kung sisirain mo ang kinabukasan ni Ed, wala ka na ring makukuhang pera. Kaya, bago pa lumala ang lahat, umalis ka na. Lin Wanshu, umalis ka na. Magkamukha. Sobrang magkamukha talaga. Alainan. Hindi siguro ako nagkamali. Ikaw ba ang chairman ng Changkyong? Boss Yang, nagkamali ka ba? Paano naman siya magiging ganoong kalaking tao? Noong kasal ng binibini. Nakaupo ako sa sulok. Nagkaroon ako ng pagkakataong masilayan siya mula sa malayo. Hindi siguro ako nagkamali. Kung ganoon nakalakas si Kuya Wanshu, hindi siya asa sa Ed ko sa loob ng 5 taon. Nga, siya ang fian ko. Magkasama kami araw-araw sa loob ng 5 taon. Ay, wala talaga siyang kakayahan. Marunong lang siyang magluto. Maglinis at iba pa. Boss Yang, sigurado akong nagkamali ka. Oh. Alainan. Kung ganoon, nagkamali nga siguro. Ang chairman ng Changkyong, anong klaseng tao yan? Paano siya magiging isang freeloader na walang silbi sa inyong paningin? Tama nga. Hahaha. Wanshu. Nakita mo na. Matagal na kitang pinapaalis, ayaw mong makinig. Gusto mo pa bang hilahin kami para mapahiya kasama ka? 8. Hahayaan mo na lang bang umalis si Kuya Wanshu? Hindi ka ba natatakot na hindi siya matuto? Ulitin mo pa ba yan? Kasi, nagpanggap siyang chairman, di ba? Ano? Nagganggap na chairman. Hindi. Ako ang magpapatunay. Siya, itong taong to. Ano nang sinabi niya kanina? Na, kapag umalis na siya, itong signing ceremony, hindi matutuloy. Hindi ba pagpapanggap na chairman yan? Ano pa ba? Hindi ko inakala na ganoon siya kayabang. Nagbanggap pa siyang chairman. Dapat turuan siya ni Boss Yang ng leksyon. Tama. Ang Changkyong Group ang nagbibigay sa atin ng kabuhayan. Nagpanggap na chairman. Ako ang unang hindi papayag. Parusahan. 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 Lin Wanshu, bakit ka pa nakatayo dyan? Mag-sorry ka na. Anong mali ko? Kuya Wanshu, anong oras na? Huwag ka na magkunwari. Kung hindi, pati si Ed Sinyan. Hindi ka na matutulungan. Lin Wanshu, lahat ng nandito ngayon ay mga importanteng tao. Hindi ka nila papansinin, isang maliit na tao. Mag-sorry ka na agad. Kung hindi, madadamay ang Lee Group. At ikaw din. Litsin yan. Akala ko talaga nagmamalasakit ka sa akin. Pero ang Lee Group mo lang pala ang iniisip mo. 8. Hayaan mo na siya. Huwag mo na siyang pansinin. Nakita mo naman, kahit anong pangaral mo, parang bingi lang siya. Hayaan mo na. Bawat isa may sariling kapalaran. Siya ang pumili ng daan niya. Boss Liang, wala kaming kinalaman sa kanya. Gawin niyo ang gusto niyo sa kanya. Lin Wanshu, hindi ito sa bahay. Itigil mo ang mga walang kwenta mong galaw. Wala kang mapapala dito. May huling pagkakataon ka pa. Mag-sorry ka agad. Para mailigtas ka pa. Tama. Lin Wanshu, talagang nadismaya ako sa'yo. Hindi sa ayaw kitang protektahan. Pero sisihin mo ang sarili mo. Sa kapahamakan mo. Sana pagkatapos nito, matuto ka na.
Itapon niyo siya sa labas at turuan ng leksyon. Tigil! Tigil! Sino ang maangahas na galawin siya? Siya, ito. May biglaang nangyari kanina, kaya inasikaso ko muna. Ayos ka lang ba? Lin Wanshu, sino siya? Hindi pa niya alam yun. Hindi ko nga sinabi sa kanya. Pero ayaw niyang maniwala. Lin Wanshu, ano ba sinasabi mo? Lin Wanshu, ikaw at si Sinyan namin. Walang malinaw na relasyon. Tapos ngayon, kasama mo pa tong babae. Sobrang lapi pa ng loob. Kung hindi mo ipapaliwanag to ngayon, hindi kita pababayaan. Hayaan niyo na ako. Ikaw ba ang dating girlfriend ni Wanshu? Dating girlfriend. Lin Wanshu, sino ba talaga siya? Magpapakilala muna ako. Ako si Zhang Yao. At kasalukuyang asawa ni Wanshu. Zhang Yao. Miss, Kasalukuyang asawa? Lin Wanshu. Ito ba ang paraan mo para mahuli ako, di ba? Hindi ito paraan. Totoo kaming nagpakasal. Salamat. Kuya Wanshu, kahit gusto mong mag-arte, huwag mong hayang. Saktan niya si Sinyan, no? Walang utang na loob na taksil. Kung hindi mo ayusin to, ang buong pamilya Lee, hindi ka namin pababayaan. Lin Wanshu, bulag ka ba? Hindi mo ba nakita? Sinaktan niya ako kanina. Ang nakita ko lang, pinoprotektahan ako ng asawa ko. May mali ba doon? Manahimik ka. Masaya ka bang lokohin ako palagi? Ako ang pinakamalapit sa'yo. Paanong hindi ko malalaman na ikakasal ka? Siyempre hindi mo alam. Kasi nandoon ka rin nung araw na yon. Naalala mo pa ba nung araw na yon? Dahil suot ko ang damit ng groom, pinagtulungan ako ng lahat. Nung araw na yon, inakala ng lahat na inagaw ko ang atensyon ni Lichansy. Pero walang sinuman ang nag-isip na para sa'yo ako dumating. Sino ang nagsabi sa'yo na suot ko ang damit na to para dumalo sa kasal ninyo? Hindi nyo ba naisip na kasal ko rin ngayon? Kaya ba nung araw na yon? Kasal mo talaga? Litsinyan, sa wakas, naging matalino ka rin. Sinyan, huwag kang maniwala sa kanya. Mga artista niya yan. Isipin mo ng mabuti. Kung hindi niya ginamit ang pagkakakilanlan mo, paano siya nakapasok dito? Pero sa kabilang banda, ginamit niya ang pagkakakilanlan mo. Ano ang gusto niyang gawin? Gusto lang niyang mag-encounter. Nagpi-play ng hard to get na drama. Wanshu. Totoo ba yung sinabi ng nanay ko? Peke ba lahat to? Aktres din ba to na pinadala mo? Bahala kayo sa isip nyo. Sis, tingnan mo. Si Wanshu lang naman. Nalantad na ang tunay niyang mukha. Kaya nag-alala? Alam ko naman. Ganyan ka talaga. Kung hindi, bakit ka narito eksakto ngayon? Sa lugar na to. ako ang magagaranti sa Ginoo na to. Ang pagpunta niya dito ngayong gabi. Hindi dahil sa inyo. Boss Yang, huwag kang maniwala sa kanila. Isa tong freeloader. Isa namang actress. Kung hindi sila papalayas, makakaapekto to sa singing ceremony. Manahimik ka. Ang pagpunta nila dito, hindi makakaapekto sa kahit ano. Pero kung alis sila, yung signing ceremony na to, hindi na matutuloy. Miss Chairman Lee. Pasensya na po sa pag-aandala. Ano? Miss Chairman Lee. Pasensya na po sa pag-aandala. Boss Yang, baka nagkakamali ka? Lin Wanshu, ano ba ang ipinainom mo kay Boss Yang? Huwag mo kaming idamay. Kinu-question niyo ba ako? Kahit pabulag ako. Ang sarili kong dalaga, paano ko hindi makikilala? Ang dalaga namin, ang nakatayo sa tabi niya ay mayroon, at isa lang ang pwede. Haha, hindi niyo inakala, no? Ang taong minamaliit at hinahamak. Ang pamilya ninyong Lee, ang freeloader na ito, ang tunay niyang pagkatao, ay walang iba kundi ang chairman ng Changkyong Group. Wanshu, totoo ba yan? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Litsin yan, bala ko sanang sabihin. Sa'yo ang sorpresa na yan sa araw ng kasal. Pero ang kagakataong ito, ay tuluyan mo nang inalis. Wanshu, ito ay isang pagkakamali lang. Nga, Wancho. Isa tayong pamilya. Walang anumang bagay
Na hindi malulutas, di ba? Ang bagay na ito. Hindi. Hinding-hindi. Ang pamilya Lee na mapagmataas. Sa huli ay nagdusa sa sariling gawa. Alagang isang magandang palabas. Pero kailangan ko pa ring magpasalamat sa'yo. Kung wala ka. Ano ko magkakaroon? Ang ganito kagandang asawa? Wansu, sandali lang. Wang Chuan, sandali lang. Wanshu, sandali lang. Ang pamilya Lee ay bulag talaga. Para pakawalan ang ganyang manugang. Hindi lang talaga sila para sa isa't isa. Say Lee Xinyan. Wala lang talaga siyang ganoong kapalaran. Ang segning ceremony ay opisyal na magsisimula. Masayang kakikipagtulungan. Nagtiwala ako sa'yo. Masayang kakikipagtulungan. Lin Wanshu, nagkamali ako. Talagang nagkamali ako. Bigyan mo ulit ako ng pagkakataon, please. MS Lee, huwag niyo pong guluhin ang signing ceremony. Mga gwardiya, palabasin niyo silang apat. Wanshu, Wanshu. Huwag kang Wanshu. Alam na namin ang aming pagkakamali. Wanshu, Wanshu. Pamilya tayo, Wansho. Dadalhin kita para kumain. Tara, Say, Wanshu, huwag kang umalis, Wanshu. 5 taon tayo. Wala ka man lang bang ibibigay? Na pagkakataong magpaliwanag sa akin. Lin Wanshu, nakalimutan mo na ba? Sinabi mong pakakasalan mo ako. Nangako kang papakasalan mo ako. Magmaneho ka na. Wanshu, Wanshu, huwag kang umalis. Wanshu, huwag kang umalis. Wanshu, Wanshu, huwag kang umalis. Wanshu, Wanshu, Wanshu. Break na tayo. Wanshu. Wanshu. Nay. Iniwan na ako ni Wanshu. Kasalanan ko, ako ang nagtulak sa kanya palayo. 8. Sa tingin ko. Hindi ikaw ang nagtulak kay Kuya Wanshu, kundi siya ang sadyang nang iwan sa atin. Chancy, anong ibig mong sabihin? Baka sa simula, hindi niya alam ang tunay niyang pagkatao. Para makasipsip sa pamilya Lee at mabuhay, kaya siya napunta sa pamilya Lee. Nang malaman niya ang tunay niyang pagkatao, iniwan niya tayo. At namuhay ng maranya mag-isa. tama si Chancy. Isipin mo, sa loob ng maraming taon, gaano tayo kabuti sa kanya. Binibigyan siya ng pagkain at damit. Pero nang magkapera siya, ang una niyang ginawa, ay treasurin tayo. Siya ang nagkasala. Hindi ako. Lin Wanshu, hindi ko inakala. Na ganyan ka pala. Nagkamali ako ng tingin sa'yo. Et sinyan, ang taong yan. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Dapat siyang magdusa sa ginawa niya. Hindi natin siya pwedeng palampasin. Wanshu, masamang balita. Tingnan mo tong nangyari. Ang chairman ng Chensiong Group, ay isang freeloader. Nang yumaman siya, Tinalikuran niya. ang pamilyang nag-alaga sa kanya ng 5 taon. At para sa isang mayamang babae, iniwan niya ang kanyang fiancé. Ang mga mayayaman na yan. Akala mo disente sa labas. Pero ang dumi pala ng ugali. Freeloader, lumabas ka agad. At magbayad ng danyos. Mayaman ka, ano ngayon? Marami tayo, malakas tayo. Kahit laway lang ng bawat isa sa atin. Malulunod na ang freeloader na yan. Dahil sa insidenteng ito, pagbukas ng stock market kaninang umaga, bumagsak ang stocks ng Chansyong Group at Sang Group. Ang pinagsamang lugi ay hindi bababa sa 20 bilyon. Kailangan ko bang tawagan agad ang ER? Huwag na. Gusto ko ring makita. Ang ako na nagbigay ng buong puso ko. Gaano ba kasama ang paglalarawan nila sa kanya? Ang nakaupo sa tabi ko ngayon, ay ang pinakamasakit na nasaktan ni Lin Wanshu. Ang kanyang fiancé na nag-alay ng 5 taon. Sinyan, magsalita ka rin. Wanshu, ayoko sanang umabot sa ganito. Pero ikaw ang nagtulak sa akin. Lin Wanshu, tanungin mo ang sarili mo. Ano ang ginawa mo para sa pamilya sa loob ng 5 taon?
Para kang isang parasito na nakatira sa bahay namin. Walang ginagawa. Palamunin lang. Ako lang ang nagtatrabaho para sa pamilya. Pero pinakain kita, pinainom kita. Binigyan kita ng iba't ibang branded na damit. Mamahaling regalo. Ano ang kapalit? Pagtataksil. Ang Lin na yan, walang kwenta. Walang hiya. Lin Wanshu, gusto mong umalis, di ba? Sige, ibalik mo sa akin. Lahat ng oras. At pera na ginastos ko sa'yo. Sa loob ng 5 taon. Tama. Ang perang nakuha mo. Mula kay sinya namin sa mga taong ito. Ang mga branded na damit at regalo na binili mo. Pati bawat kain mo. Hindi na kami magpapataas, 0 bilyon. Suportado. Ang yaman-yaman niya. Huwag na nating sabihin na 100 bilyon. Kahit 200 bilyon pa, dapat lang. Na, hindi mabibili ng pera ang tunay na damdamin. Lalo na itong pamilyang may 4 na miyembro. 4 na tunay na damdamin. Ang grupong ito, ang kakapal mukha. Sige, tumapayag akong magbayad. Pero hinihingi ko sa inyo, na ilista ninyo ang lahat ng utang ko raw sa inyo nitong 5 taon. 8. Tanungin mo si kuya. Ilista ninyo ang lahat ng utang ko raw sa inyo nitong 5 taon. Talagang hindi kayo maniniwala hanggat hindi ninyo nakikita ang katotohanan. CJ, ilista kong ilista. Sinyan, hanapin mo ang mga transfer record mo sa kanya nitong 5 taon. Transfer. Parang wala naman akong na-transfer sa kanya. Ano bang sinasabi mo? 5 taon na yan. Ang laki ng gastos niya. Paanong walang transfer record? Tutupo. Kung gayon, Tingnan ko nga. 0 transfer record. Paano nangyari yan? Ibig sabihin, nitong 5 taon, wala talaga siyang ginastos na pera namin? naalala ko na. Ah, nga. Pwede mo ba akong bigyan ng 200? Sobrang busy ko. Kaya kung may kailangan ka, kay papa ka na lang lumapit. Papahirapan ko siyang bigyan ka ng 20 buwan-buwan. Noong panahong iyon, nagsisimula pa lang ang kumpanya. Wala akong oras para magpadala ng pera buwan-buwan. Kaya binigyan ko si papa ng isang account. Sinabi ko kay papa na bigyan siya ng 20 buwan-buwan. Sabi ko na nga ba, imposibleng hindi siya binigyan ng pera. Kung 20K kada buwan, 240K yan sa 1 taon. Sa 5 taon, mahigit 1 milyon yan. Honey, bilisan mo, ilabas mo na yung transaction records. Ako. Naku, leave tayo ngayon. Bilisan mo, ilabas mo na. Hindi ko siya binigyan ng pera. Ano? Kasi, Ang naisip ko noon, dahil nakatira naman siya sa bahay natin, sinusuportahan natin siya sa pagkain, damit, tirahan at transportasyon. wala naman siyang paggagastusan. Ang gastos sa 1 taon ay nasa 200K din. Hindi yan maliit na halaga. Kaysa ibigay sa isang estranghero, mas mabuti pang ibigay kay Chansey na naghihirap sa ibang bansa. Kaya sa loob ng 5 taon, walang ni isang kusing na ginastos si Wanshu mula sa pamilya namin. Nagbago ang lahat. Alam ko na. Hindi ganoon kasimple ang mga bagay. Anyway, Anong ibig mong sabihin na hindi ka gumastos ng kahit 1 sentimo? Siya at si Chansey ay isang araw ang kaawan. Kung hindi ako bumili ng regalo para kay Chansey, iyak na bumili rin ako para sa kanya. Hindi ba pera yon? Tama, Sinyan. Mag-isip ka ng mabuti. Oh, naalala ko noon. Bawat regalo na binigay mo kay Chansey ay hindi bababa sa 200,000. Nga, 5 taon. Marami kang regalo na binigay. Sa iyong Fayan. Sinyan, sabihin mo na. parang hindi pa ako nakapagbigay ng regalo kay Wanshu. Anong sabi mo? Sinyan, ito ba ang regalo mo sa akin? Para sa kaarawan ko. Ang kaarawan mo. Paumanhin, Wanshu. Nakalimutan ko. Aalalahanin ko sa susunod na taon. Hello, ipinadala sa ibang bansa. Ang tatanggap ay si Chansey. Huwag kang magkamali. Natanggap ko na ang regalo. Gustong gusto ko, salamat. Nga. Nga. Sorry, Wanshu. Sobrang abala ako sa paghahanda ng regalo para kay Chansey. Nakalimutan ko na naman. Sa susunod na taon, tandaan ko na, okay. Litsinyan. Sa puntong ito, iniisip mo pa rin ba na ang kagalis ko ay biglaan? Ito ay pagkaipon lang, ng sunod-sunod na pagkadismaya. Pareho naman silang may kaarawan sa isang araw. Bakit siya laging napapabayaan mo? Nga, fancy pa naman yan. Hindi ko alam kung sino talaga ang mahal niya.
Ang regalo ay formalidad lang. Hindi yan patunay ng problema. 8. Araw-araw kayong magkasama ni Kuya Wanchu. Mahilig ka pa namang bumili ng bagong damit. Siguradong nabilihan mo na si Kuya Wanchu na maraming damit, di ba? Nga, paano ko ba? Nakalimutan yan. Tingnan natin sa kwarto ngayon. Ay, wag na nating tingnan. Ano nang masama kong titingnan? Hindi ako naniniwala. Nasa 5 taon. Wala kayong naiwang bakas ng pagmamahalan. Umalis na. Dito yan. Siguradong nandito. Dinala niya kaya. Lahat ng damit niya. Nung umalis siya, wala siyang dinalang kahit ano. Paano nangyari yon? Nasaan ang mga damit niya? Nandito. Baka nagkakamali ka lang? Ang luma at sira na ng mga damit na yan. Baka props lang yan. Na sinadya niyang iwan? Hindi ito talaga ang mga damit niya. Ito yung mga binili ko kasama si Wanchu. Nung unang dating niya sa bahay natin. Sinyan, 5 taon na. Paanong hindi siya nakabili ng damit? Ako at ang tatay mo. Ilang beses na kaming nakapagpalit. Ng damit na libo-libo ang halaga. Wala siyang ni isang kusing. Paano siya makakabili ng bagong damit? Wala siyang ni isang kusing. Paano siya makakabili ng bagong damit? Wanchu, hindi ko inakala na. Ganito ang buhay mo sa mga taong yan. Ayos lang. Nakaraan na yon. Talagang malaki ang utang na loob namin. Kay Wanchu. Hindi. Wala tayong utang na loob sa kanya. Deti isa lang siyang. Ulila na walang mapuntahan. Tayo ang kumukop sa kanya. Kahit mahirap ang buhay natin noon, hindi natin siya pinagutom. Pero siya, hindi tanda ko. Noong ikanegatibo 50 karawan ko, hindi man lang siya umuwi. Pero sa chance, nasa ibang bansa siya. Pero nagpadala siya sa akin. Ang 100 taong gulang na lingsi. At gumaling ang sakit ko sa puso. Tama. Naalala ko rin. Noong gabing nilagnat ako ng 41 degrees. Hanggang sa mawalan ako ng malay. Nang magising ako sa ospital, hindi man lang siya nagpakita. Si Chancy pa nga, mula sa CCTV sa ibang bansa. Nakita ang sitwasyon sa bahay. Kaya siya tumawag ng emergency. Kung hindi, patay na ako. Hindi na ito kawalang galang. Hayop siya. Nga, walang puso. Tay, Alam ni Wanchu na may sakit kayo sa puso. At narinig niyang nakakagaling ang lingsi. Kaya personal siyang pumunta sa Southwest Mountains. Pero inabutan siya ng baha. Nabali ang binti niya. At sa ospital sa ibang lugar. 2 buwan siyang nakaratay bago lumabas. Kaya hindi siya nakarating sa ika-negatibo 50 kaarawan niyo. Ano? Nay, noong nilagnat kayo. Malinaw sa isip ko. Kasi malakas ang ulan. Sa maikling panahon, hindi makadaan ang ambulans. Si Lin Wanchu mismo ang nagdala sa'yo sa ospital. Gumising ka naman. Pero si Lin Wanchu, dahil sa mataas na lagnat, nagkamalubhang pneumonia, nakaiko ng kalahating buwan bago lumabas. Lin Wanchu, pasensya na sa'yo. Hindi ko alam yan. Pa, ma, ang mga sinasabi nyo. Wala itong kinalaman kay Chancy. Lahat yan ginawa ni Lin Wanchu. Lin Wanchu, pasensya na sa'yo. Hindi ko alam yan. Lin Wancho, bakit mo? Bakit hindi mo sinabi agad? Kung sinabi mo lang agad, hindi sana kami gumawa nito. Bakit biglang nawala si Chancy? Paano siya biglang nawala? Ganun na lang. Ibibigay ko sa'yo ang pera na gusto mo. Pwede bang huwag ka tumawag ngayon? ano? Nakakatakot ba sa'yo? Ang mga nangyari noon. Mabubunyag na? Noon, gusto mong gamitin ang pamilyali. Para bayaran ang gamot mo. Pinatay mo mismo. Ang kambal mong kapatid. At kinuha ang kanyang pagkakakilanlan. Para makapasok sa pamilyali. Ang bagay na yan habang buhay kong magagamit, haha. Hahaha. Huwag ka na magsalita. Tama noon. Gusto mo pang sagasaan? Ang iyong ampon na ate, di ba? Para maging ikaw lang ang tagapagmana ng kayamanan ng pamilyali. Pero sinira yan ng Lin na yan. Kaya kinamuhian mo si Xiaoxi. Xiaozi. Kaya pala noon. Si Wanchu ang nagligtas sa akin. Kaya pala noon. Si Wanchu ang nagligtas sa akin.
Pero ganito ang ginawa ko sa kanya. Nagbanta ka pang ang magpakamatay. Para lang ipakansela ang kasal. Ng pinakamamahal niyang babae at pakasalan ka. At pagkatapos lahat ng ginawa mo, ay para pahirapan siya, di ba? Bakit? Kapag napalayas ko lang siya, mapapakasalan ko si Li Finian, ang tangang babaeng yon. Pero ayos lang ang lahat. Ang mga tanga sa pamilya Li ay nagdusa sa sarili nilang gawa. At tuluyang pinalayas si Lin Wanchu. Bigyan niyo pa ako ng kaunting oras. Isa-isa ko silang papawawalan. Pagdating ng panahon, lahat ng ari-arian ng pamilya Li ay magiging akin. Kahit gaano pa karaming pera ang gusto mo, lahat ibibigay ko sa'yo. Ang tanga. Hayop ka. Ano? Hayop ka. Hindi pa ba sapat ang kabutihan namin sa'yo sa loob ng mga taon na yan? Kaya pala ang lahat ng ito. Ikaw ang may pakana. Ma, nagkamali lang kayo ng dinig. Nagbibiro lang ako sa kaibigan ko. Pinagkakatiwalaan mo ako palagi. Maniniwala ka sa akin, di ba? Tatawag ako ng pulis. Chairman Lin, may 3 tao po sa labas na nagsasabing dating pamilya niyo sila. Gusto po kayong makita para personal na humingi ng tawad. Huwag. May gusto po ba kayong iparating sa kanila? Sabihin mo, magkahiwalay na tayo. May intindihan niya. Kumusta? Nakita ba niya kami? Sabi ni Chairman Lin, magkahiwalay na tayo. Ha? Sinyan, anong ibig sabihin niya? Wala na siyang kinalaman sa atin. Sinyan, Tayo mismo ang sumira sa sarili nating kaligayahan. Inalagaan mo kami sa loob ng 5 taon. Wala na akong maibibigay para makabayad sa'yo. Siguro ang hindi na lang namin kayo guluhin. Ang siyang pinakagusto mo. Nay, umalis na tayo. Huwag mong hayaang. Manatili ka sa isang lugar. Want you. Sana maging masaya ka.